panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! Kutis sulit ang glow up! ACS! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need
proteksyon. Narito na tayo sa panibagong antas. Level up. Diskarte. Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. Ang bawat akbang. Ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng pagkamit ng katarungan. Ng pag-abot sa pangarap na umunlad at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte. Ikalawang aklat. Diskarteng makabansa. Diskarteng makatao. Diskarteng makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusuri. Pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang punto ng iyong diskarte? Kumusta ho nanay ko, Isang? Ay, nandoon sa kwarto nagpapahinga. Masama pa rin ang katawan eh. Ay, pero... Jo, gabi na. Eh, bakit gising ka pa? Hindi ka ba mamamasada bukas? Hindi ho muna, Chang. Wala ho ako sa kondisyon eh. Ilan linggo ka na wala sa kondisyon mula nang mamatay si Noel. At biglang umalis sila Cecilia. O, ayan. Mabuti na sabi mo yan. Pasintabi doon sa kaluluwa ng kaibigan mo, ha? Pero tingin ko, mas dinaramdam mo yung pagkawala ni Cecilia sa buhay mo kaysa yung naging kamatayan ng kababata mong si Noel. Hindi naman ho, Chang. Minahal ko silang pareho. Pero siyempre, hindi yung mayaalis sa akin magkaganito. Dahil bigla ang masyado yung pag-alis ni Cecilia at nanay niya. Hindi man lang nagpaalam sa akin. Ay, wala tayong magagawa doon. Baka masyadong natakot dahil sa nangyari kay Noel. Kahit na ho, Chang. Paano silang... Saan sila kumuha ng pang-alis dito? Eh, salat din naman sila mag-ina. Gaya natin. Jojo, abay huwag mong kalimutan na GRO si Cecilia. Malay mo, nakakuha siya ng isang mayamang customer na iginarahi siya. Ay kung ganon, tiyak na pati yung ina niya damay sa pag-asenso. Sa ganang sitwasyon ba, tingin mo? Maiisipan pa niya magpaalam sa'yo? Lalo na at wala pa naman kayo relasyon? Chang. Jojo, wala na si Cecilia. Tanggapin mo na yun. Huwag ka na magmukmok at wala magagawang mabuti yan para sa'yo. Wala, sige. Tutulog na ako. Marami kaming naka-schedule ni Kapitan bukas. At ayoko makagalitan sakaling hindi ko magawa yung mga iuutos sa akin dahil kulang ako sa tulog. Tapon kung saan-saan, hagis ng hagis, saan man magustuhan. Kay gandang paligid, ginagawang basurahan, na kahit di pa walang pakialam. Balasubas tayo mga tao, binalasubas natin ang mundo. Kung saan may tao, nandun ang basura. Kung saan may tao, nandun ang basura. Nandun ang basura. Kung saan may tao, kung saan may tao, natugtog ang bundok sa gitna ng dagat, sa liblib na bati, sa pusod ng guba. Kahit saan isulok, saan man siya mapatpat, bakas niyang iiwan, daming nakakalat. Balasubas tayo, mga tao, binalasubas natin ang mundo. Kung saan may tao, nandun ang basura.
walang pakialam. Para subas tayong mga tao, pinalasubas natin ang mundo. Kung saan may tao, nandun ang basura. Kung saan may tao, nandun ang basura. Nandun ang basura. Kung saan may tao, kung saan may tao, kung saan may tao. Ang baho naman dito. Nakakahiya tuloy kay Ma'am Naomi. Pasensya ka na ha, Ma'am Naomi. Hindi kasi ako sanay sa ganitong kabahuan mo. Engineer Naomi ho, Kapitan Fidel. Environmental engineer po, si Miss Toricampo. Thanks, Ma'am Rosa. Kaya Ma'am, kay Engineer, parehos lang din yan. No problem ho, Kapitan. Kahit nga Miss Toricampo o Naomi lang itawag niyo sa akin, walang kaso. Basta alam niyong lahat kung bakit ako naririto ngayon. Mabuti sinabi mo yan, Naomi. Dahil sa totoo lang, hindi sa minimenos kita ha. Kaya lang, kababae mong tao at medyo bata pa, ano naman ang magagawa mo para maayos tong kalagayan at saksakan ng antot ng creek na ito? Yun ho ang trabaho ko bilang environmental engineer. Iyon ang dahilan kaya ako pinadala ng opisina namin dito. Trabaho mo ang daluruti ng creek na yan? Kapitan, diring-diri ho kayo? Bakit? Hindi ba't nakakapandili naman talaga? Hindi naman nga, puro basura at kung ano-anong lumulutang nakapestehan. Kaya ang baho-baho dito, amoy impyerno. Kap, paano niyo ho nalaman ang amoy na impyerno? Galing na ho ba kayo ron? Nakakapikon ka na ha, Rosa. Kapitan, wag ho kayong mag-alala. Tutulungan ko ho kayo sa abot ng aking makakaya. Meron ako kasing di naiintindihan. Ano ba talaga ang trabaho ng environmental engineering na gaya mo? Ang tungkulin ho namin ay bigyang proteksyon ang mga tao laban sa mapanira sa kalusugan at sa kapaligiran na mga epekto ng mga bagay na tulad ng polusyon. Sa anong paraan? Paano? Maraming paraan ho, Kapitan. Nakikipag-ugnayan kami sa mga opisyal ng isang barangay. Gayon din ho sa mga residente para ma-improve ang recycling, itaguyod ang maayos na pagtatapon ng basura, pagtataguyod ng pampublikong kalusugan at pollution control para sa hangin at mga daluyan ng tubig. Kaya mong gawin lahat yon? Makikipagtulungan ho ako sa lahat ng naninirahan dito sa inyong lugar. Pero suma total, kayo ho sa komunidad o barangay ang nangungunang responsable para sa inyong kapakanan. Ako ang gagabay sa inyo. Tapos, Maring Rosa, anong nangyari? Ano pa ni Risa? O di nagalit sa akin yung si Kapitan? Ang hambog na yun. Mabuti na nga lang at ganun lang ang ginawa ko, ha? Ano? Siya na lang ang lagi mga asar? Uy, wag kang ganyan. Boss pa rin natin yan si Kapitan Fidel, no? Isang malaking sumpa ni Hestas. Kilala mo si Hestas, di ba? Yung magnanakaw na walang nadamang pagsisisi. Kahit nakasama na niya, nakapako yung Panginoon. O yun! Yan si Kapitan. Ay nako, Mare. Hanggang ngayon, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ibinoto ng maraming taga rito si Kapitan Fidel. Hindi na nga mahusay eh. Puro pa reklamo. Kurap pa. Ano ka ba, Mare? Hinaan mo ang boses mo, manipis lang ang dingding dito. Sabagay. Kamag-anak kasi ni Gobernador. Kaya gano'n na nga. Ay naku, ewan ko talaga doon kay Kapitan, oo. Buti na nga lang. Mabait yung environmental engineer na nakatoka mag-supervise sa rehabilitation ng Buaya Creek. Sa sobrang kagaspangan ng ugaling ipinakita ni Kapitan kahapon, akala ko mag-walkout na yun si Engineer Naomi eh. Buti na lang kamo.
May urbanidad yung tao. Hindi gaya niya si Kap. Bastos. Mang Roger, kailangan ho niyong pabakunahan itong anak niyo ni Aling Nerissa. Dahil kapag hindi ho kayo kumilos... Una, i-injectionan nyo itong anak namin. Tutusukin nyo itong kawawa kong anak. Health protocol ho yan, sir. Marami kasing bakterya at virus na naglipana na sanhi ng maraming uri ng sakit. Kaya habang sanggol pa ang bata, gaya nga ng anak nyo... Habang sanggol pang walang kalaban-laban, itutusukin nyo at sasaksakan ng kung ano-ano? Mang Roger, vaccine ho ang i-injection namin sa anak nyo. Vaccine, pangontra ng sakit, hindi ho lason. Kalokohan! Eh kung hindi masama ang itinuturok nyo, bakit nagkakasakit yung mga anak ng mga kapitbahay namin matapos nyong bakunahan? Sir, reaction po ang tawag doon. Yung konting pamamaga ng lugar na tinurukan, konting pangangati minsan, bahagyang pagkasira ng tiyan, o gaya ng konting lagnat. Ayoko! Ikaw alam mo ba kung ilang taon na ako? Ang misis ko? Hindi ho. Ngayon pa lang naman ho ako na-assign dito sa lugar nyo. Kaya nga eh. Kaya wala kang alam. Ako, 42 na. Misis ko 37 na mabuntis at mga anak. Ang tagal kaya naming nagsika pagkaanak. Mahigit 15 taon. Kala nga namin baog ang isa't isa eh. Pero nung nakaraang taon, biglang parang hinipan ng lobo yung tiyan ni Nerissa at bulaga. Eto na yung baby namin. Ibig sabihin, napaka-importante nitong anak namin sa amin. Tapos gusto mong turukan ng kung ano-ano para magkaroon siya ng pantal, pangangati, sakit ng tiyan, at lagnat? Roger, bakit ka naman nakipagtalo dun sa nurse na dinestino dito sa barangay natin? Mabuti na nga lang at may mga programang pangkalusugan ng gobyerno para tulungan tayong... Hindi. Walang pwedeng manakit sa anak natin. Kung gustong-gusto talaga nilang mambakuna ng sinasabi nila, sila doon sa barangay ang mag-injectionan sa isa't isa. Unahin nilang turukan ng kung ano-ano si Kapitan. Shh! Ano ka ba? Para ka namang si Maring Rosa kung magreklamo tungkol kay Kapitan. At bakit ang hindi? Puro pasikat lang naman yan si Kapitan eh. Pasikat at kurakot. Yung ba mga project niya sinasabi na libre bakuna sa mga baby at yung buhaya creek rehabilitation, sa tingin mo wala siyang kinikita at kikitain doon? Paano siyang kikita doon? Proyekto ng gobyerno ang mga iyon. Yung mga sponsor, ha? Mga sponsor. Yung pangalan ng mga bigating produkto na nakadisplay doon sa harap ng barangay hall, saka sa bawat mesa. Akala ba libre ang pag-display na yon? Sino ang kumuha ng mga sponsor na yon? Kanino mapupunta ang pera? Malay naman natin. Hindi ba't kabibili lang ni Kapitan ng bagong sasakyan modelo? Mayaman ba siya? O ang pamilya niya antimano? Aber nga? O hindi? Hindi! Malaki ba ang sweldo ng isang Kapitan Barakay? Lalong hindi! Paano niya nabili yung sasakyan na yun na tiyak milyones ang halaga? Aber. Nako, bakit ba nauwi kay Kapitan at sa sinasabi mong pangungurakot niya ang usapan? Ang gusto ko lang naman malayo sa sakit ng baby natin. Kaya nga. Ako rin naman eh. Kaya nga ayoko siyang maturukan ng kung ano-ano. Bakterya, virus. Sabi nung nasa na nagpupumilit injection ng itong anak natin, yun daw ang sanhi ng mga sakit. Di totoo yun. Alam ko kung ano ang dahilan ng pagkakasakit ng kahit sino. Ha? Alam mo? Ba't ibig mo sabihin talo mo pa ang doktor? Oo naman. Dahil yung simple mga bagay, ginagawa nilang komplikado. Usog ni Nerissa. Usog lang ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Usog. Ha?
usog? Oo, usog. Gawa ng mga estranghero sa paligid. Kapag ang isa sa kanila, merong salbahing mata. Ayun, nauusog ang mga natitigan nila. Lalo na yung mga bata. Roger, uminom ka nga muna ng tubig at nang mahimasmasan ka. Para kang loko-loko magsalita. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako, puproteksyonan ko ang anak natin laban sa usog para hindi siya magkakasakit. Kapitan, Yes? tapos na ho yung ginawa naming mga environmental assessment kaugnay nung kalagayan ng Buwaya Creek. And? Bukod ho sa pollution caused by indiscriminate throwing of garbage, lalo na ang mga plastic, meron din hong siltation na nangyayari. Simplihan mo, please, Ma'am Naomi. Anong ibig mong sabihin? Mataas ho ang pollution levels doon sa waterway o daluyan ng tubig. Marami ho kasing basura na naiipon doon. At napansin din namin na patuloy na nagtatapon ng basura ang ilang mga residente kaya... So, kasalanan namin? Kaming mga naninirahan dito? Well, gaya nga ho ng nabanggit ko kanina lang, may siltation din ho sa Buwaya Creek. Ibig sabihin, yung lupa na pumapaligid sa creek nadudurog at natatambak din doon. Soil erosion ho. So, bukod sa amin, kasalanan din ng kalikasan, yun ba? Hindi ako tanga, ma'am. Hindi ko mo ikaw nagtapos ng engineering at ako hindi. Hindi ko alam ang soil erosion ay maaring mangyari dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya wala kaming control doon. Oho, wala kayong kontrol sa malakas na ulan. Pero maari ho kayong magtanim ng mga puno at ibang halaman para kapitan ng mga ugat at lupa at hindi madaling maanod. Magandang project po yun para sa mga pangangalaga ng kalikasan. Ano pa? Pwede rin ho kayong magpatayo ng mga sementong barrier o pangharang sa pagguho ng lupa para... Yan. Yan pa. Mas magandang solusyon yan. Pero syempre, bago gawin yung mga pangharang, kailangan munang ayusin yung daloy ng tubig, di ba? Aalisin ang mga nakatambak na basura, etc. etc. Oho, Kapitan, kailangan lang hong makipag-coordinate kayo sa mga ibang ahensya ng pamahalaan para... Oo. Ako nang bahala doon. Engineer, ako nang bahala makikipag-coordinate sa mga agencies concerned at pati na rin sa private sector. Private sector? Pero Kapitan... Please, ma'am. May kanya-kanya tayong kahusayan. Hinahayaan kitang gawin mo ang kaya mo, kaya hayaan mo rin ako sa kaya ko. Ay, ganun ho ba, Sir Edwin? Yes, engineer. Kaya siya interesado sa pollution control ay dahil gusto niyang hinga ng pera yung pabrika doon sa dulo nitong barangay. Pero wala namang aktibidades ang pabrikang iyon na nakakadagdag ng polusyon ng creek. Alam ko dahil nag-check na kami noon ng team ko, paulit-ulit. At isa pa, malayo sa waterway yung pabrika. Ganun nga ho. Pero kung si Kapitan ang mas gusunod, titirahin niya at ilalagay ang lahat ng sisi doon sa pabrika. Tatakutin na pagmumultahin ng malaki yung pabrika at para makaiwas sa multang mataas, mas pipiliin ng may-ari ng pabrika na bigyan na lang ng ganansya si Kapitan. Wow, ang tindi naman pala niya. Sa totoo lang, engineer, madulas lang talaga yung sikap eh. Ang hirap tuloy akusahan. Pero, nagsasabi ako ng totoo,
Basta't merong tsansang masilip yun, basta't mapagkakakitaan sa kahit anong paraan ng isang proyekto. Naku, paano ito? Nakakawalang gana, no, engineer? Sorry, kumakain pa naman tayo tapos... Hindi naman, walang kaso. Pero worried lang ako kasi bukod sa sinasabi mong mga anomalya, sir, paano na lang yung tungkol sa information campaign na bahagi ng project namin? Makakaasa ba kami ng tulong mula sa barangay para doon? Sa aming mga health workers, engineer, wala kang problema. Tutulungan namin kayo sa abot ng aming makakaya. Salamat, Michelle. Malaking bahagi kasi ng aming trabaho sa environmental engineering ang pamamahagi ng information tungkol sa mga bagay gaya ng recycling, saka ng public health issues na malaki ang posibilidad na mangyari gawa ng polusyon ng creek. Sa recycling siguro, yung barangay pa rin mismo ang makakatulong sa inyo. Pero yung sa public health issues, actually, engineer, ang laki ng problema namin tungkol doon. Sana nga matulungan nyo kami. Kasalanan nyo ito. Nagkasakit ang anak namin matapos nyo magpunta sa aming bahay kahapon. Nausog nyo yung baby namin. Roger, ano ka ba? Huwag mo nang ipilit ang... At bakit hindi? Tama naman ako. Mang Roger, nagkataon lang ho talaga ang nangyari. At saka hindi naman ho talaga totoo Ano ang hindi usog. totoo? Ayun nga at nasa ospital ng anak namin dahil nabati nyo eh. Kayo, engineer. Kayo lang naman ang dito namin nakilala eh. Kayo nagdala ng usog sa bahay namin. Tumigil ka na nga, Roger. Bakit ako titigil? Buhay ng ating sanggol na nakataya. Kung hindi nagpunta sa bahay natin ng mga ito, hindi sana nausog yung bata. Roger, abay makinig ka naman sa amin. Hindi usog ang dahilan at nagkasakit ang anak nyo ni Nerissa. Nagdudumi, nagdulduwal, nilalagnat at balisa yung bata. Tapos sasabihin nyo, hindi siya nausog. Hindi ho talaga. Mahina ang resistensya ng anak nyo noon pa lamang umpisa. At lalo siyang nawala ng proteksyon dahil hindi siya na-immunize. Ayaw nyo siyang ipavaccinate. Ang dami-daming bakterya Ayan ka at na naman virus... sa bakterya at virus mo eh. Hindi nga namin halos inilalabas ng bahay yung aming anak eh. Paano siya mahahawa sa ibang tao? Sir, Mang Roger, marumi ho ang paligid nyo. Marumi ang tubig nyo. Kontaminado ang daluyan nyo ng tubig. Totoo ho iyon, Mang Roger. Kahit ho pinapakuluan nyo ang tubig na ginagamit nyo sa pagtitimpla ng gatas ng inyong anak, kung ang mga kagamitan ninyo sa pagtitimpla o kahit ano pang bagay na ginagamit nyo para sa anak nyo ay maruming tubig ang pinanguhugas nyo, wala rin hong proteksyon ng bata. Pero malinis naman yung tubig namin eh. Ibig ko sabihin, noon pa kami kumukuha ng tubig sa daluyan at hindi naman kami napapano. Pare, mukha lang malinis. Pero sabi nga nitong health worker at environmental engineer na tumutulong sa atin, marumi na ang tubig. Marumi na ang daluyan ng tubig natin. May kontaminasyon na dahil sa maruming paligid, lalo na yung polusyon sa Buaya Creek. Tama sila, Roger. Mukha lang malinis pero pag inamoy mong mabuti, may mabahong amoy. Ibig sabihin kontaminado na talaga. At tingin ho namin, may nasirang pipe at pinasok yun ng polluted na tubig galing sa creek. Tingnan ho niyo yung ebidensya, Mang Roger. Ito, Ebidensya? Oo, pare. Sa sitwasyon ng anak mo, malinaw at matibay talagang ebidensya. Kaya huwag mo nang isipin na usog ang dahilan. Marami tayong problema dito sa barangay. Una na nga ang polusyon na nakakaapekto sa ating kalusugan. Kaya dapat magtulungan tayo para maayos ang mga problemang yon.
Petisyon ho, Chang. Laban kay Kapitan. Oo, Jojo. Marami sa mga taga rito sa atin ang pumirma doon sa petisyon para maalis sa pwesto si Kapitan. Anong dahilan daw? Marami. Pero nangunguna yung mga reklamo tungkol sa inuunan niyang korupsyon bago ang totoong pag-aasikaso sa pangangailangan ng mga taga rito. Swerte na lang ho talaga. At pinuntahan tayo ng mga health worker at saka yung mga environmental engineers. Oo. At mabuti rin ka mo na kahit na medyo huliha, nakaisip pa rin magkaisa ang nakararami sa mga kabarangay natin para matulungan natin ang ating sarili. Petisyon? Bakit ako pipirma dyan? Hindi ako naniniwala dyan. Ako naman pare, hanggang sa ganito ba naman? Paiiralin mo pa rin yung hilig mong mangontra. Abay, sino bang may sabing kinokontrabida ko kayo? Ba't ayaw mong pansinin yung petisyon? Kasi nga, may nang panlaban yan. Kanino ba babagsak yung petisyon? Di ba kay gobernador? O sino ba ang mag-anak ni Gob? Tayo o si Kapitan? Pero, may iba ka bang alam na paraan? Oo. Nagkwentuhan kami ni Engineer Naomi kagabi. Ang sabi niya, pwede tayong dumiretso magsumbong sa sangguniang panlalawigan. Basta naman ho may ebidensya, malakas ang reklamo. Kasi kung kami lang... Huwag kayong mag-alala, Mang Roger. Tutulungan namin kayo at pati ang mga barangay workers na puno na sa di tamang mga gawain ni Kapitan. Gabayan niyo kami, ha? Oo naman. Hindi namin kayo pababayaan. Huwag ho kayo mag-alala. Sa sangguniang panlalawigan ho, doon kayo magre-reklamo. Tama sila, di ba, Maring Rosa? Ebidensya talaga ang panghahawakan natin. Di ba, ganun nga ninyo ako kinumbinsi para hindi na ako maniwala sa usong? Tama talaga na may matibay na ebidensya. Malakas ang ating ipinaglalaban. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting. Pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise. Kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left. Kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa
ng siting-siting. Bakit kayo na ay booking-booking? Huwag ka rin sa pera, baka kayo makama. Kawatan ng money. Ay naku, kayo ay huling-huli. Mga adik sa pera, kaman sa kwarta. Yeah. Pilipinas, ang bansang ating minamahal. Pero bakit hindi nawasto ating inaasal? Hindi nyo ba alam marami na naaapektuhan sa pagtatapo ng basura natin kung saan-saan? Sa tuwing umuulan, walang tigil ang pagbaha. Wala ring tigil ang pagluha pag merong nawawala na isang miyembro ng pamilya dahil sa pagkakasakit. Mga kaso sa dengue sadyang napakalupit. Mga bumabarang kanal at binabahayan ng lamok. Masyado nang lumalala, hindi ba tayo natatakot sa mga nangyayari at pwede pang mangyari? Hihintayin pa ba nating marami pang madali? Habang maaga pa ay mag-isip-isip ka na. May panahon pa tayo upang maagapan pa. Mga basura dapat nating ilagay sa tama. Kalinisan ay panatilihin, tiyak naliligaya. Masdan ang kapaligiran, masdan kung may kalinisan ba na nararanasan. Kung wala gumising ka, hindi kita hinusgahan. Ang amin lang naman, matuto kang magtapon sa tamang basura. Mga basura tinambak, bakit ba hindi itapon ng maayos at ang sa ganong kultura natin umahon? Tayo'y magtulungan nang maituwid ang kalikasan nang hindi na bumaho ang ating kapaligiran. Ilog na napakalinis, ngayon ang dami ng basura. Sadyang mga tao ang sanhi, kaya tayo ay nasisira. Sa kaganda at kalikasan ng ating bawat lugar, hiling ko lang na mapansin nila ang ating pag-andar. Kumilos tayo para umulat ang ating bayan. Taboy ang mga basura para tayo'y may tambayan. Chemical na nakakalason at mabaho na kanal, dapat na nating linisin nang hindi na tumagal ang ating paghihirap. Dahil sa nakukuhang sakit, marami nang nabiktima, kaya tayo ay magigpit na panatiling malinis at maayos ang ating paligid. Ang kalikasan na baluktot dapat nating ituwid. Masdan ang kapaligiran, masdan kung may kalinisan ba na nararanasan. Kung wala gumising ka, hindi kita hinusgahan. Ang amin lang naman, matuto kang magtapon sa tamang basura. Bayan natin ay sana'y bigyan natin ng pansin. Basurang itinapon mo, pwede bang pakidamputin? Ang mga kalat sa daan, dapat na nating alisin upang sa tag-ulan lahat tayo ay hindi bahain. Dahil pag tayo ay binabaha, marami ng durusa. Sinasapit na madla ay tila ba isang parusa. Dapat tayo ay magkusa, wag umasa sa iba. Bawat pagsubok kakayanin ko, tayo'y magkakaisa. Panatili ng kalinisan dito sa sanlibutan. Walang ibang makikinabang kundi tayo din naman. Sabay-sabay nating linisin ang lugar na kung saan tayo ay namumuhay patungo sa kaunlaran. Ibalik natin ang kung anong meron tayo noon at gawin natin to hanggang sa sunod na henerasyon. Kumilos na tayong lahat, ibigay ang persa at lakas. Mensahe ko sa ating bayan, dito na nagwawakas. Masdan ang kapaligiran, masdan kung may kalinisan ba na nararanasan. Kung wala gumising ka, hindi kita hinusgahan. Ang amin lang naman, matuto kang magtapon sa tamang basura. Nais kong ipabatid sa inyo mga kaibigan kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Napatuloy na pagdami ng ating mga basura at wala tayong alam kahit na ating masira. Pati ang mga pangarap ay biglang mawawala. Paano pa ba malulutas ang kalokohang ginawa ng mga tao sa mundo at walang pakialam at bumabaha na lang nang hindi natin alam. At patuloy ang pagdami ng mga namamatay dahil sa diging ito maraming taong namatay. Ano na lang ang mangyayari sa ating pinagpaguran kung patuloy ang ganito? Paano ang kinabukasan? Ating nang pasimulan ang lahat ng pagbabago. Ilabas na ang lahat at huwag mo nang itago. Masdan ang kapaligiran, masdan kung may kalinisan ba na nararanasan. Kung wala gumising ka, hindi kita hinusgahan. Ang amin lang naman, matuto kang magtapon sa tamang basurahan. Masdan ang kapaligiran, masdan kung may kalinisan ba na nararanasan. Kung wala gumising ka, hindi kita
matuto kang magtapon sa tamang basurahan. Ilang araw na ba tayong nakapatong sa isang bubong, naghihintay sa pagdating ng pinangakong tulong. Ang ulan at hangin, malakas walang tigil, para bang ang inang kalikasan ang naniningil sa mga puso ng mga makasariling tao na sana'y magising at magbago. Tulungan niyo akong ikalat ang awit na ito, baka sakaling marinig ng mga makasariling tao. Hindi habang panahon, kalikasan ay walang kibo, darating ang oras, magbabayad tayo. Hindi lang ang lahat dito sa bayan ko, kasama na rin ang buong mundo. Kalikasan ay walang kibo, darating ang oras, magbabayad tayo. Hindi lang ang mga makasariling tao, kasama rin ang mga walang kibo. Babayad tayong lahat, pati anak at apo, kasama rin ang sa ngayon ay walang kibo. Hello mga kaibigan, may sabihin ako. Importanteng bagay dapat na malaman nyo. Huwag niyo sanang pabayaan ang balitang ito, ika'y makakatulong sa mundo. Kalat nyo ay huwag itapon kung saan lang, mahalagang itapon mo sa tamang lalagyan. Ang ating bayan ay palagi nating linisan para maganda ang kapaligiran. Segregate na ang inyong mga basura para tayong lahat ay sumaya. Tulong-tulong tayo sa pagbabago ng sanlibutan.
dare fly over Paraiso. No space allows them to endure the smoke that screens the air, the grass that's never there. And if I could see a single bird, what a joy. I'd try to write some words and create a simple song to be heard by the rest of the world. I live in this land called Paraiso, in a house made of cardboard floors and walls. I learned to be free in Paraiso, free to claim anything I see. Matching rags for my clothes, plastic bags for the cold. And if empty cans were all I had, what a joy. I'd never fight to take someone else's coins and live with fear like the rest of the boys. Help me make a stand. Take me by the hand. Make the world understand.
pang kathang-isip lamang. Ang mga nabanggit na pangalan, lugar, sitwasyon at pangyayari ay hindi hango sa tunay na buhay. Kung mayroon mang pagkakahawig sa pangalan ng tao, lugar, sitwasyon at pangyayari ay hindi sinadya at nagkataon lamang. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampok sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Discard, ikalawang akla. Executive Producer, Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abanto. Logistics, Don Baniquez. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. RH number Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan.